para baka maaayos. Ito yung rounded. Ano? Rounded. Rounded end. 11. So, mas mataas. Are. Equals round up. To. Comma. Oops, mali ako. Ito lang. Okay. Round up ito. Comma. 0. 0 decimal places. Yan. 8. So, class, nag-round lang ha. Yes po. Nagkaklase ako. Iyak na. Mga 5 nang nakapila. Hindi. Okay, susundo sa aking libre. Babalik ako dito. May usap kami ni Ma'am Angie. Ang best mong magagawa dyan ay inyong iwanan at gagawin kong parang may Nina, Christine. Kasi Christine, prepare man ako pag kay Christine. Ilagay mo din at mabilis na lang. I-remind mo ako mamaya. O kaya sa iyo muna, hindi pa naman kayo aalis. Na-edit nyo na ganyan. Babalik ako. Kasi hindi ko na in-off ha. Hindi ko na in-off yung aking microphone. Yan. So, class, ito total natin. Since yung total naman natin class ay 50, edi ito na yun. Ano? Mas madali pala dito. Screenshot ko to ha. Send ko doon sa ating GC. Ano? Kaya kahit mas wala tayong classroom, kompleto naman sa ngayon. Ang dami pa ang dami na pang ina-upload doon sa hindi ko pa maasikasong mag-create ng ating classroom. Nakakatawid naman tayo without that. Okay. So, send ko sa doon sa ating 05. Raise ang hand ng may tanong sa non-proportional at proportional quota. May tanong, Laika, Gerald, at iba pang nagtas ng kamay. Anong tanong? Go! Ma'am, bakit po yung pong sa total po nung surrounded and is 52 pa din po? Intay mo na. Mali ba? Teka lang ha. Sorry naman. Nakasamba ako. Oops. Sorry naman. Mali yung link ko. Sorry class, sorry. Doon pala ako nag-total. Dito pala dapat yun. Okay? Yun. Thank you for that. Dito pala ako nag-link. So, gagawa natin yun ng remedyo. Ngayon, class, ito ang una. Okay na yan. Yung mabababa. Yung decimal places. So, RI 11, RI 11, RI 9.21, pwede namang i-convert ng 10. Since dalawa yung labis, class, titingnan mo ito. Digat, ang pinaka-concern mo, kukulayan ka ha, tama na ang pagkaka-round nito. So, kumbaga, by judgment mo na yon, tama na ang pagkaka-round nito. Di-delete ko class yung una kong sinend. Akala ko yung 50 exacto dito pala ako nag-solve. Tapos, pansinin ninyo na yung 40, tsaka 40, tapos yung isa ay 35, pag nagbawas ako ng isa halimbawa din sa yun, naghang lang ang Excel ko ha. So, pwede ka mag-decide na, parehuhin na lang natin yung yung kahit 40 at 45 siya, tigsa 10 na lang, okay lang din yun. Kasi parang, kung magbawas ako kung i-round down ko yung 0.3, gawin ko siyang 9, labis pa din ng isa. So, kung ako magde-decide, gagawin ko na lang na tig 10 yung 11, nara-round down ko na lang sa 10. Or, pwede naman ang gawin mo na lang ay, wag mo nang bawasan, 52 na lang. Wala namang problema yun. Gets niyo ba? Class? Yes, Kasi, di ba sabi natin sa usapan kanina,
the more, okay, the more respondents you collect, the nearer to the uppercase N, the better. So, paano kung 50 tong i-collect ko? Di okay lang. O 52 talaga. So, lagyan ko to ng isang option ha. Saglit lang. So, dahil siya 52, pwede ko namang gawin na alternative or. Ari ay or ha, or. Magdagdag tayo ng isa. Okay. It's up to you to decide ha. Uulitin ko ha. Alas, okay lang na magbawas kayo. Okay lang naman na mag-retain kayo. Pwedeng 50, pwedeng 52. Okay lang yun. Or kung paano nyo man yan, hindi naman na siya ganun kalaki ang epekto. Kung isa-isa lang naman ang mabawala. Yan. Ayun. So, narinig nyo ang pagkakadiscuss ko tungkol dyan, ha? Huwag nyo lituhin ang inyong sarili. Send ko ulit. Thank you sa nagbigay ng ng comment na yun. Kasi, nasa mali pa lang, maling column yung aking summation. Yan. Kaya nag-50. I thought it was correct. Thank you so much. Yan. Ganun talaga ha. Kapag ay may discussion, huwag kayo mahihiyang magsabi. Yan. Present ko po. Okay. We continue. Class, okay lang bang idire-diretso ko na? Tapos, kapag natapos ko to, di tapos na. Baka kasi pag nagpa-break ako, di matapos. Paki-confirm naman, dire-diretsuhin ko na. I was thinking kung bibigyan ko kayo ng 10 minutes break or 15 minutes break, baka hindi ko matapos yung akin. Dinidiscuss. Tapusin ko na lang po. Sakripisyo muna tayo naman ay wala nung isang linggo. Yan. Pero, tayo muna. Kanina ka? Kanina, sino nanap mo? Kay naku, wala si MJ. MJ, ano yata Bebe, pumasok ka na din eh. Tapos ilak nyo ang door, doon na kayo dumaan palabas ha. Kita. Dahil, ilak mo ha. At hindi talaga ako nagpapadaan diyan kasi nadidistract ang klase. Ha, doon na ikaw. Siya ilalak niya ha, pag kailangan kumatok dyan na nakapasok. Tapos naka-share screen ako, kaya anything you'd like to say, ay dito na lang sa mag-open mic kayo ha. Okay, mag-open mic kasi share screen ako. May reason kung ba't ako nag-share screen. Okay, class. So, next na tayo. Tapos na tayo sa sa proportional sampling. Okay. Mali. Tapos na tayo sa proportional, non-proportional, quota. Ma'am. Mamaya na pala. Class, ganito yun. Di ka po, ma'am, ay kukuha kami ng tig sa 10 diyan, o kaya itong mga bilang na to. Paano po namin ito kukolektahin? Di pwedeng convenience, pwedeng voluntary, pwedeng snowball, pwedeng kahit ano. Basta ang mahalaga, na-complete nyo yan at na-meet nyo yung 50 na kailangan, tapos na. Are we clear? Mic on, please. Mic on. Maliwanag po ba? Hindi solo ang paggamit ng isang sampling technique. Pwedeng we can use it all together. We can use some together. Are we clear? Class? Yes Thank you. po. For that, yes. Yes po. Ngayon, punta tayo ngayon kay letter D, snowball. Madali lang yung snowball. Kasi yan, recruitment technique. Research participant are asked to assist researcher and define other potential subject. Ikaw to, researcher, sabi mo, uy, qualified ka. Ikaw din qualified. Pwede bang baka may kakilala ka na ganyan din, katulad ng qualification mo, bigay mo naman doon. Mausabi
Ari ay babae, ari ay lalaki. Sabi, may master, ikaw ba ay MSIE? Ikaw ba ay MSIE? Oo. Siya, kailangan ko pa ng respondent. Ikaw konti ang MSIE dito sa BSU. Pwede bang may kilala ka sa ibang school? Bigay naman na rin, pasend naman na rin para pausap na sa'yo. Ari, may kakilala sa Mapua, sa Ateneo, sa DLSU, sa kung saan saan pang school. Eh di, sasabihin mo din sa kanya, uy, pag may kakilala ka pa na MSIE din, pasend naman. O sige, sige. Okay na ba tayo dito? Snowball? Yes or no? Yes? Question? Yes po. Yes po. Ano? Yan. Yan yun ang hindi mukhang tao ang aking dinorobi. Mag-draw dito. Nagana ba na? Nagre-recruit. Nagpapa-assist tayo. Probability naman, class. Kung kanina ang keyword ay availability doon sa kabila at saka non-representativeness, ari naman ay equal chances. Equal. Kasi pag sinabi mong probability, class, ari chance. Ano? Chance. Equal chances are given to the possible respondent. Halimbawa, class, sa section ninyo, sabi, kailangan ko ng 10 respondent. Taasan ng kamay, kami. O, nakasampu agad. So, lahat ng lumabi sa 10 dahil nag-volunteer, di nakasali. So, yung iba, nawala na ng chance na mapasali. Dito, sa probability sampling class, lahat ay may pag-asa o may pagkakataong maging respondent. Ano po? So, every member of the population is given an equal chance. Kaya nga, class, itong pinakamalaking problema ng mga IA. Laging sinasabi, kami po'y gumamit ng stratified random sampling. Tama naman din yung word na yun. Gumamit po kami, ma'am, ng stratified random sampling or stratified sampling. Paano mo nasabi na stratified random sampling? Kasi, ma'am, gumawa kami ng table, yung parang class dun sa kota. Ari yung ari yung taga-alangilan, ari po yung balagtas, ari po yung kumintang. Tapos po, ginawa namin yung mga percentage, kaya po nakuha namin yung N. Okay. Tapos, paano mo pinamigay ang survey? Nag-upload po kami dun sa Google Drive, tapos i-post po namin yung link doon sa Facebook. Ay ngayon, ang tanong, paano naging probability sampling? Lahat ba ng taga-alangilan at taga-balagtas at taga-kumintang ay kilala mo para nabigyan mo ng lahat ng pagkakataon na kayo ay mapili? Hindi naman, di ba? So, hindi yan pwedeng mag-fall sa stratified sampling kasi ipinost mo doon, whoever want to answer, that is a volunteer under non-probability. Are we clear? Class? Ay, ang ginajustify ng mga estudyante, ma'am, random kahit na sino. Hindi nga yun dito. Sana, hindi kayo isa sa mga makasalubong ko pagdating ng third year ninyo sa FS, uupuan ng defense, na mali kayo sa bahaging ito kasi class, mahihirapan kayo. Paparepeat namin ng inyong survey. Pati yung mga binanggit ko, talaga, sinurvey mo ang lahat, 385. Pero dapat, hindi mo na sinama yung mahihirap. At hindi mo na sinama yung ganitong age. Bakit pati bata? Nanay naman nila yung bibili. Ititrim mo yan, ititrim mo. Mapapakinabangan mo yung kalahati ng iyong survey, magdadagdag ka pa ng iba, abala ulit. O class, itong bagay na to, pakatandaan yung mabuti. Ang tagal ko mag-discuss ng topic na to, bakit? Essential. Kung yan din hindi kakailanganin sa sunod, na laging pinagkakamalian ng marami. So, class, equal chances. So, simulan natin. At ay solving. Mapapansin mo, class, na probability pag sinosolve mo actually. Sa non-probability naman, ang may solving, di yung quota sampling. So, yan ang madali na tandaan para sa probability sampling class. Random sampling, pansinin ninyo, scattered yun, nagko-cover lang tayo ng small area. Ibig sabihin, small population lamang ang pwedeng i-cover gamitan ng random, simple random. Simple random. Pag stratified random sampling, pansinin nyo class, yung ating population ay nihahati sa tinatawag nating strata. Ang strata ay equivalent to some form of group na may same characteristic. Group of same characteristic. Strata. Kaya nga tawag stratification. You make certain groups of several characteristics. And to be able to make a group, you have to have a priori or a prior knowledge. Pare-pareho silang IE. Siya, aray, grupo ng IE. Mga ME yun. ME. Chemical. Yun. Kaya may priori ka, strata. Tapos, systematic sampling, tingnan nyo class, uniform yung distribution. Dito, meron tayong special formula na ginagamit na K. So, mamaya, isosolve natin yun.
Tapos yung cluster sampling naman, class, pansinin ninyo na yung population ay nangawala na sa scatteredness at nagkaroon ng parang certain grouping. Nagkaroon ng cluster. Yan, tinatawag natin cluster. Yan. So, kailan po nagkakaroon ng ganong cluster? Halimbawa, sa inyong barangay. Pagsamasamahin natin yung ganitong cluster. Yan ay cluster ng ng mga CTO1. Minsan, yung halimbawa ay by nearness. Bawa class. Paano kung ang gawin ko ay grupo ng kabataan? Baka class hindi cluster yon. Kasi yung grupo ng kabataan, sorry po, yan, naka-share screen nga kasi ako. Kasi class, baka yung grupo ng kabataan ay nakatira sa iba't ibang scattered sitio ng inyong lugar. Di hindi siya doon kabataan, senior citizen, tapos adult, at saka kids. Say, for example, so hindi class papasok yun sa cluster sampling, kundi sa stratified, kasi may strat or group. Ano yung cluster? Oo, grupo rin siya, pero mas define sa kanya yung yung closeness. Isang cluster ito, halimbawa, Pilipinas. Ang cluster dyan, Luzon, Visayas, at saka Mindanao. Kaya, Region 1, Region 2. Naka-cluster yun kasi magkakalapit sila. Maliwanag po ba, cluster? Cluster. Uy, 05, are you still there? Sagot po Yes tayo. po. Yun. Okay, kailangan ma-identify nyo. Pagdating ng panahon, magre-research ka. Okay. Simple random. Each member has an equals of the subset has equal probability of being chosen. So, pag sinabi mong random, it's just a process of generation of samples that we cannot attribute any humanly pattern. Hindi mo pwedeng sabihin, ano pala yun? Divisible by 3. Kaya pala, yun ang naging sample. Kaya pala sila napiling respondent, yun pala ay divisible by 3. Kaya naman pagkakatapos pala ng 3 kilometer, kaya pala yun ang napiling sample. So, as the name suggests, class, easy as assigning numbers on individual. Halimbawa, class, simple random. Ano nga to? Ginawa. Bakit pinili mo yan? Bakit din ito? Bakit din yan? Bakit din yan? Wala. Walang dahilan. Tulungan ko kayo. Class, random ha. Sa calculator nyo, okay? Sa calculator nyo, ay hanapin nyo ang random number. Run number or point. Sa ibang calcu, naka-point. Nakita ba? Yes or no? Class, naka-share screen ako. Hindi ko Yes matitingnan ng po. yes or no. Yes po. Yes So, yung random number sa calculator nyo, mag-shift ka, shift, tas random number, tas press equals. May lalabas na number, di ba? Yes po. One person. One person, give me a number. Anyone? Point. 0.499. Tama na. Calcu, ari ha, calcu. 0.49. Ano pa? Bali, 450. Ay, sige po. Kung ano mismo nakita mo sa calcu, wag mong palitan. 0.499 po. 9. Yan. So, class, dito sa random number sa calculator, pwede ka magbigay ng rule. Halimbawa, the second number, o kaya the last number, o kaya the first number, o kaya naman summation of all the number. Dahil ilan na rin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, kung gagawin ko yung first number lang, hindi na ma-represent yung 10 to 14. So, kailangan ko mag-create ng rule. Kunwari, sum of the first two. Okay, sum of the first two. Sum. Yun ang rule na ginawa ko. So, that will be 4 plus 9 equals 13. Tama, class? 13. Yes po. So, ang napili ko, yung pang 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buti na lang siya din yung may bilog. So, yung pang number 13. Bakit ko napili yung pang number 13? Sabi ni random number sa calcu. Wala akong special, treatment. Sunod pa. Isang person ulit. Random number ulit. Anyone? Dictate random number? Class, hindi po pwedeng i-type. Kailangan mo i-dictate kasi naka-share screen ako. Tingnan, pag lumipat ako doon para basahin.
Pag may tanong, di ganun din. Magtanong na agad. Ivy, may tanong ka ba? Tanong nyo na. Naka-open naman ang microphone. I-open lang. Okay, random number. Class, 0.119 po. class, pag nagbabasa kayo, no, lagi ko tong sinasabi, pero nakagraduate na at hindi pa rin natuto. Hindi binabasa ang zero kasi alam natin, class, na non-significant ito. Automatically, pag sinabi mong point, hindi naman ako magsusulat ng 0.4999, di kay kapangit. Lalagyan ko pa rin sa dyan ng zero. Naintindihan nyo ba? Sa point magsisimula. Point, ganyan. Hindi 0 point. Kasi nasasayang yung zero. Ulit. Sana matandaan nyo. Point. Ulit. Hindi ko na alam. 119 po. 119. Oh. Tapos ang rule natin ay add. Ano? Add. No. Sum niyan ay equal sa 1 plus 1 equals 2. O di, pipiliin ko yung pangalawa. Siya yun. Okay na po ba? Yes? Loud, yes. I want to hear loud, yes. Yes, Yes ma'am. po. Yes po. Yes So, po. gayon po ang random number. Okay? So, one way lang po yun. Paano pa po yung iba? Yan, tambyolo. Dapat ito class is statistically equal. Kung nakakanood kayo ng bola, ng loto, yun ay pinapakita pang tinitimbang isa-isa para sabihin, huy, statistically equal yan. Ang timbang ng 1 ay statistically equal sa timbang ng lahat pang ibang numero. Bakit? Kasi pag nag-blow yung air, pag mas mabigat yung iba, hindi yung tataas, hindi siya makakatch doon. Baka hindi mabola, kawawa naman yung better na nagtaya ng ganong number. Kaya kailangan magkakasing bigat sila. O pwede din ng fishbowl. Lalagay mo po yung tao doon sa bowl. Hindi po. Maglalagay ka ng, ng piece of paper. Lalagay mo ang pangalan. Halimbawa ay Kim. Tapos iyong babalutin. Yan, ang piece of paper ang nakalagay ay Kim. Ihuhulog doon. Madaming papel sa loob. Parang nag-kris-kringle. Ang tawag doon ay fishbowl technique. Okay na, class? Tapos, pwede ding roleta. Pwede namang maghingi ka sa Excel. Pwede din naman, nakalimutan ko ng paano. Okay, maglalagay ka ng pangalan, tapos ay may nakalagay dito, randomize. Switch to advanced mode. Pag pinindot mo yung randomize, di mapipili yung mga pangalan. Example ha, wait lang. 1222. Sana ang mga estudyanteng ito hindi mareklamo. Klase ng buong klase. May nagpa-break. Ay, tanggapin niyo munang gayon nga. Hindi tayo makakatapos. Okay? Wheel of Names. Punta tayo sa Wheel of Names as an example. Kanina class, pumili ako ng 5 lang sa klase. Wala. By choice ko lang. Gusto ko lang 5. Tapos ang nakakatuwa nito, din sa 04, napili dito sa 5, by Wheel of Name, yung sigahol. Tapos, nung pumunta sa systematic, may kanyang calculation yun, napili ulit yung sigahol. It's just coincidence. At nakakatawa yung may ganung sample kasi it can be used as an illustration. So, hindi ko matatandaan lahat ng ito. 5 lang kailangan ko. Okay. Sabi ni Wheel of Names, ang 5 estudyante mula sa section ninyo ay si Omali. Remove na natin si Omali. Selected. Bakit napili si Omali? Dahil babae ba siya? Kasi dahil bawal ba yung kanyang apelyido ang simula? Hindi. Bakit siya? Ewan ko kay Wheel of Names. Tapos pansinin nyo, doon na naman tumigil. Inaabangan kong matawag si Mohimulta. Nakatabi kanina. Natandaan ko yan, yung kanina. Nakalimutan ko agad. Yung unang nabunot. Magkatabi sila, tapos emotional. Doon ulit sa katabi. Kayo na lang ang tumanda ng mga name ha. Si Mohimulta. Tapos yung isa, nakalimutan ko agad. Si class, very occupied ng aking mind. Yan. Tapos si Liesa ang sunod. And then, dalawa pa. Pag ako napili dito, maganda. Si Corpus. Class, may lalaki na bang nabunot? Yes? Yes po. Yes po. Pero, ilan ang pagbinilang natin? Dalawang Ilan ang lalaki, babae, ilan ang lalaki? dalawang lalaki po, 3 babae.
O, di kagaling. Ano, paano kung puro babae? Bias ba ako sa babae? Hindi. Yun ang pinili ni Wheel of Names. So, ganun class ang ano nga yun? Ang method ng simple random. Are we clear? Yes po. Yes, Yes po. Okay, Po. thank you. Yes Next. po. Uy, ang tagal ko mag-discuss ha. Huwag niyong sasayang. Huwag niyo naman sayangin ang oportunidad na nagturo ako ng very detailed, systematic. Dito klase systematic ay kukuha tayo ng periodic interval at ng random starting point. Anong random starting point? Note, do not start with number 1 unless siya yung maging random number. Unless random starting point. Unless halimbawa, nag-random number ka, pagkatapos ang lumabas ay 1, edi 1 talaga. Okay, pat hanggang maaari, kaya tayo nagra-random number para hindi tayo magsimula sa una. Kasi sabi, una naman ang nauna, pala sa una sa alphabetical. Ganyan. So, halimbawa class, ito na lang, 30. So, ang formula pagkuha ng K, population divided by sample size. So, ang population daw ay 30. Ito yung 30 na student, kailangan natin ng 10. So, N, lowercase n. So, total of 30 students to. So, that will be K, which is 3. 30 divided is 3. So, ito class, yung ating 3 ay interval of 3. Tapos, pipili ka ng random number. Halimbawa, paano ka po nagra-random number? Pumunta ka doon ulit sa iyong shift point. Pagpalagay na yung second person, yung naging first. So, ari na, napili na siya, 10 yung kailangan natin. We need 10. Okay? Requirement. So, sino yung mga yun? Para makasampu. So, ang gagawin mo, class, that would be starting point. Okay? Starting number plus interval. Plus K na lang. Yan. So, ganun yung proseso. Starting number plus interval K. So, ang mangyayari ay di ari 2. Sunod, 2 plus 3 equals 5. Di ari yun. Sunod, 5 plus 3 equals 8. Siya yun. Okay? 8 plus 3 equals 11. Ito yun. 11 plus 4 equals, plus 4 plus 3, 14. Siya yun. 14 plus 3 equals 17. Ito yun. 17 plus 3 equals 20. Siya yun. Okay? 20 plus 3 equals 23. Ito yun. Okay? 23 plus 3 equals 26. Ito yun. And 26 plus 3 equals 29. Ito yun. And 29 plus 3 equals 32, balik sa 2. Kasi ito 30 naman. Maliwanag po ba? Kate, sample. Kate, interval. Class? Clear? Yes po. Yes po. Sige, gawin natin sa inyong section. K is equal to 40 students. Kailangan ko lang class ng 5. Okay? So, 40 divided by 5 equals, 8. 8 po. So, interval natin ay 8. So, class, i-show natin yung Excel. Nandito yung listahan ng inyong mga pangalan. Okay? Di pa ako wala pa ako nilagay na attendance. So, tiyakin nyo man dyan kayo. Pangalan nito. So, kailangan natin ng random number. Sige, mag-random number tayo. Nasaan na yung aking pinagsusulatan? So, pahingi naman akong random number. Tapos, ang first number ang aking gagamitin. Okay? Any random number from you? 0.827 po. 827. At hindi natandaan ni Miss na bawal magsabi ng 0. Point lang. Point lang. So, 8 class. Start with 8. Coincidence lang yon. Kaya ang interval is at start with 8. Okay, sa section nyo yun. So, let us go here. Sa listahan, ang pang-8 po ay si Cantos. Napili ba natin si Cantos kanina? Hindi po.
Hindi. Ang 16 ay si Dinglasan. Bakit si Dinglasan ang napili? Ito yung class rep yata. Tapos dun sa kanina si Hariel, ano ba yun? Napili din si Hariel dahil class rep ba? Hindi, wala akong kanalaman dun. Okay? Plus 8, 24, si Guda. Talugon-lagi nang napili si Guda. Favorite ata ni Ma'am yun. Hoy, hindi ha. Random yan. 24 plus 32. Si Makatangay, kapilyado ni Ma'am pinili. Makatangay. At 40 si Umali. Pero parang napili si Umali. Siya yung kauna-unahan. Di ba? Na-recall ko lang. Correct, Yes. class? Sabi, si Ma'am Atay galit sa akin. Lagi na ako pinagsagot ng survey. Hindi man lamang binigyan ng survey ang iba. Dalawa pa. Dalawang survey pinamigay, tig 10 page. Parehong ako ang pinagsagot. May galit ata sa akin. Gets nyo ba? It's just by random. Wala akong kinalaman doon. Clear, class? Dalawang method? Okay na po ba? Clear So, po. ano, Yes po. nakakatuwa yung ganong illustration na, nabili si O'Malley ng dalawang beses. At, yung mga ganon, praise God, na tinataon, nagkakaroon ng coincidence na ganon yung lumalabas para it just proves na random talaga, class, no? Hindi sinasadya na napipili. Na-explain ng maayos at nakikita in reality yung ine-explain na konsepto. Okay? So, I don't think na kailangan ko pang mag-share screen. Unshare muna ako ng screen. Nalilito na ako. Unshare muna ako ng screen. Kailangan ko pala ng Excel. Sige, di bale. Wala namang makikita kahit ano dyan. Sige, mag-Excel pa din pala ako. Di bale. Continue na lang. Cluster. So, ito namang cluster class. Tandaan ninyo, hindi ito basta grupo. Yung cluster natin, class, we divide into population into multiple groups or clusters. Halimbawa, class, ari isang grupo na, isang grupo pa na pwede nating tawaging isang cluster. Halimbawa, dun sa ari ay Batangas City, ari San Pascual, ari Bawan siya. Yan ay kasama sa botohan, sa parts, ano yun, sa, anong tawag nga dun, class? Di ba pag parang humiwalay na, yun, district. Lone district na ang Batangas City separate, pero yung San Pascual, yung Bawan, ay magkakasama na district. Kumbaga, ay isang munisipyo, ay pa isang munisipyo, kanya-kanya na yung grupo. Pero pag sama-samay natin, cluster yun. Ari San Jose, ari Lipa, tapos ari ang, ano nga sunod na katabi, ari Balete ng Lipa, tapos ari Padre Garcia, sama-sama siya. So, kunwari ay sa District 3. Kasi hindi ko alam ha. Ako yung nag-iimbento lang din. Ang alam ko lang ay din sa amin sa Batangas City. So, class yun, ika-cluster mo siya. Tapos, ito nga yung population, dinivide mo siya ng 6 cluster. Bakit po ang naging sample group ay dalawang cluster? Naaring cluster 1, halimbawa, cluster 1, 2, ari cluster 3, 4, 5, and 6. Bakit po ang napili nyo ay yung cluster 1 at yung cluster 5? Class, pwede mo yung gamitan ng priori. Ano bang priori? Baka yung characteristic ng cluster 1 at cluster 5 ang kailangan. Kaya, sila na yung napili. Or, nag-random sample ka. Nag-random sampling. Anim na cluster to. Tapos, kailangan natin ng dalawang cluster lang. Di magbunot tayo, 1 to 6. Nabunot ko 1, nabunot ko 6. Di ay 5 pala. Di 1 and 5. Naintindihan po ba, class? Cluster. Yes po. Okay, thank you. Next. Nagmamadali kasi ari solving. Class, uulitin ko ha. Yung stratified random sampling ay kamukha ng kota. Pero yung kota, pag nakuha mo yung numero, class, yun ay by convenience. Pero yung stratified, dapat equal chance. Halimbawa, mamaya. Okay, so di-divide natin sa smaller groups na tinatawag na strata. Balikan natin, class, yung kamukha lang siya din, class, ng proportional quota. So, i-show ko, class, yung proportional quota, ha? Ay, mali. Yan. So, class, itong mga seksyon, yun yung strata. I-repeat ko lang. Copy-paste ako. Okay, ari yung strata. Ari din yung strata.
Okay, balikan natin yung definition. Sabi, is a method of sampling that involves the division of the division of population into smaller subgroup known as strata. In a stratified random sampling or stratification, the strata are formed based on the member's shared attributes, class, common characteristic, section 1 lahat, section 2 lahat, such as yun, income, educational attainment, and others. Okay, similar attributes. It involves a method where a larger population can be divided into smaller groups that usually do not overlap but represent the entire population together. While sampling, these groups can be organized and then draw a sample from each group separately. A common method is to arrange or classified by sex, by age, ethnicity, and similar ways. Makikisuot na naman sa iyo. Ilak mo, yan ha, tapos iwag na diyan dumaan. Ilak. Yan. Para doon na lang. Nakahaba lang aking klase. Okay? Yung stratified random sampling class ay pwede din tawaging proportional or quota random. Kaya sabi ko, pareho lang. Ayan naman pinagkaiba. Yan kasi may sample dito. Eh, ang gamitin ko na lang sample, yung nauunawaan nyo din. Yan. Nirepeat ko lang class sa RI. Ano nga? Ito yung stratified. Random sampling. Tapos, ato class ay non-proportional. Non-proportional. Tama ga? C. Ariyan naman ay proportional. So, class pareho lang yung computation. Ganyan din. Ganyan po din ang bilang oo. Pero, how do you make it different? Dun sa una, ito class, kahit sino, by convenience. Ito naman, hindi pwede. Hindi pwedeng basta 0, 0, 1 lang. So, class, kung kailangan ko ng 10, ang gagawin ko, section 04 kayo, di ba? Naggawa na ako ng systematic at nagawa na ako ng wheel of names, simple random. Nagigets mo ba yung point ko? Di magdodraw ka ulit ng 5 pa dun sa wheel of name or mag-a-add ka ulit ng 3 plus 3 pa, ng plus 8 pa. 40. 40 plus 8, ay hindi pala class kasi ang sample natin dun ay 5. Kaya, ang bawa class kailangan ko ng 10. Kung gagamit ako ng systematic dito, tapos pwede kasing combine yun. Kung gagamit ako ng systematic, that would be, kailangan ko daw ng 10 mula sa 2101. So, 40, aray 2101 ha. Or 04 na lang pala. 04, kayo, 05 pala kayo. Ulit. Para nakaka-relate kayo, inyo na lang class ang ating pag-usapan. Okay, 05. Mali. 0, 05. 05. So, ang 05 ay 30 students lang. 30 students. Pero class, namamali ako ng napipindot. 30 at kailangan ko ng, ulit. 30 divided by 10. Saan galing? Ito, tsaka ito. So, ang sagot ay 3. So, kung may random number ka, class, bawa sa Excel, hahanap ako ng random number. Random number. Anong random number to? Equals run between, bawa 1, 30. Mula 1 to 30 class. O, yan sa Excel, ganun pala nakuha po. Yes. 21 daw class. Ito yung nagbabago ha. So, napili ko, random number ay 21. So, class, i-fix ko to ha. 21. By formula ko yun ginawa. Nakita nyo naman, rand equals rand between 1 lowest, 30 highest. So, 21 class ang una kong napili. So, sino yung mga estudyante? So, mangyayari 21 plus 3. Plus 3 plus 3 plus 3. O, sundan natin dito. So, ang ginagawa ko class ay dapat nakasystematic ako. So, hindi katulad class nung kanina na non-proportional quota, ang sabi ko lamang, sinong available na 10? Taas agad ng kamay, volunteer yun. O kaya naman
na pagpapamigay, huy, pausuyo na naman, are, o binigyan ko 10, tapos na. Ang tawag naman doon ay convenience. O kaya naman, nag-snowball ako. Yung sa kailangan ko ng 10, quota sampling yon. Tapos, ang ginamit kong technique ng probability is snowball. Hoy, ari naman yung 5, iyon na yung isa, bahal. Ari lalaki, ari babae, binigyan ko ng tigisa. May 4 pang extra dyan. Ikaw na naman ang bahalang mamigay kung sino pang pwede. Okay, pero class, doon sa stratified, gumamit tayo ng sistema. Okay? Ang sistema natin ay systematic muna, pwede namang mag-wheel of names pa. Kung mag-wheel of names ako, di dadagdagan nyo pa ng ng 5 pa. O, sundo natin. May 5 na tayo kanina. Tapos 5 ulit. O, sinong sunod? Si Flores. Ano pa? Si Flores. Remove natin. 6 na yon. Kasi re-review nyo ha. At terminology is very important. Si Laraya. Minsan, kapag multiple choice na, tas mali pa ang sagot niya, ang sakit sa heart ng teacher na nag-discuss. Kasi, talagang very detailed ako nag-discuss, tas walang natandaan na 0 pa. Sa 20 items, 5 lang over 20. Wag naman. Okay? At Chensa. Plus, sila naga. Itang imik ako, nakalimutan ko ng akin yun. 8 na. 2 pa. Descalyar? Hindi. Dinglasan. Di kasi Aya ay napili kanina, class. Tama ka? Yes po. Muna, microphone ang aking speaker. Napili ba si Aya kanina? Opo. Opo. Saang method yun? Doon sa systematic, Yes po. Doon sa Excel? Oo. Opo. Tamo, napili ulit si Aya. Ay, paborito talaga ng ma'am agad. Si Aya. Kasi pag kasi sumagot, kaya siyang nabobola. Wala akong kanalaman siya na. Kaya nga siya tinawag na probabilistic. May probability lamang. Parang si Dinglasan na select din kanina, not so sure. Okay? Remove. Okay, so tapos na tayo gamit ang wheel of names na simple random technique. Pwede din naman i-class yung systematic. Sabi natin, random number 21. Tapos plus 3. O, si Fonte yung una. Plus 3. Guda. Guda, ikaw ulit? Oh my God. Bakit si Guda ulit? Wala, 21 plus 3. Tapos kanina, 8 plus 8. Oh. Favorite ko talaga si Guda. Yan. Tapos, plus 3 ulit. Si Landicho, plus 3 ulit. Lindo. 4 na class yun, Plus 3 ulit, si Makatangay. Makatangay na naman. Kanina yung si Makatangay ulit. Hindi ko lang akong alam ulit. 36, Marquez. 39, Muhimulta. Di kasi Muhimulta ay second kong na-draw doon sa Wheel of Names. Correct ba ako? Yes po. Yes po. Okay. So, nakakatuwa class yung ganong resulta ng ating discussion na it just proves to you na, okay, by chance lang, hindi sinasadya ni ma'am na siya yung maselect. Yes, of course. Si Atienza Claire Ann, Bitong, Maria Christine, Castillo Shanaya, Ashley, Kunamay, Bea, Madeline, Descalyar, Jessica, Esguera, Levelin, at babalik yun kay Fonte. So, class, balik ako dito sa ating discussion. Ito naman ay lang, kapareho lang, na-divide mo sa strata, ito yung frequency. Sige, tulungan ko kayo sa panibagong example. Okay, help me. Tapusin natin ng ito for another example. So, kung paano class nakuha yung 33%, yun ay galing sa 18,000 divided by this equals 33. Can you please check? Class? Hindi na ako mag-unshare ng ko. Yan nyo lang naka-full screen. Yes or no lang? 18,000 over 54, approximately 33%, rounded. Okay? 600 divided by 554, 600, 1%. Maliwanag ba tayo sa frequency at percent, class? Yes po. Tapos naka-ari ay n, itong n na to ay kino-compute by Slovins, but wala naman tayong binigay na data. Pagpalagay natin, this is just a simple given. Binigay na. 1 to ang kailangan. So, anong gagawin? Yung 396 ay galing sa n
multiply mo dito, multiply, tapos ang sagot ay ito. Try nyo nga. N. 33%. Gantong gawin nyo pala. 18,000 divided by 54,600 equals, and then multiplied by 1,200. Ganun proseso, dire-diretso. Ulitin ko. 18,000 divided by 54,600 equals, yung sagot, multiplied by 1,2. Is that 396 rounded? Correct? Yes po. Yes po. And you do the same. Okay? You do the same thing para makuha natin yung 12 to 64, 528. Try ulit natin. 396 divided by 1, 2. 33% nga ba siya? Yes po. Yes. So, class, ang tawag doon ay proportionate. Bakit po proportionate? Kasi, kung saan mas madami, hindi mas madami yung frequency sa sample, hindi sila nagpapare-pareho. Ito class, yung disproportionate or non-proportional. Non-proportional. Alam niyo na yan. Sabi dito, 33% siya. Pero, gusto ko ipare-pareho, tigto 25. Lagi po bang pare-pareho? Hindi na. Gusto mo yung gawin mo 20, 20, 20, 40. Depende sa iyong desisyon. Ikaw naman ang researcher. Ito, pinagpare-parehong 25%. Kaya, tigto 300. 1 to pa din naman. So, hindi na ito ginamit. Okay? Not used. Kaya, tinawag na disproportionate. Maliwanag po ba? Yes po, ma'am. Yes po. Yan. Ay, di tapos ng ating discussion. Ito na may summary lamang. Po, so, sana inyo nga, isasave ko to, tapos isend ko sa inyo. Pero wag mo sanay, ng ganon, dapat ay magsipag na magkokopya ng notes. Po? No. 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 Lalagyan ko ng section 2105. Send ko agad right away. Okay, saglit lang po. Huwag kayong aalis. Agad, unshare ako ng screen. Okay, hindi naman class na nabawasan. Hindi pala ako naka-camera on. Sorry naman, nakalimutan ko na mag-camera on. Yan, nabawasan ng isa. Sinong nag-leave? Class consistent tayo na 41. So, I think, yun talaga yung bilang. So, ibig sabihin, may isang wala. Nakita nyo ba kung sino yung isang walang yon? Known sa inyong absent. Kung hindi nyo masagot, ay pa-raise hand na lang. Ang tatawagin ko lang ang magre-raise hand. Mabilis ang tawag bago mag-dismiss. Tatluhan nito, Alfonso Arreglado Atienza. Tayo muna. Okay, sige. Baba ng kamay. Huwag niyong tawagin yung mga kaklase niyo. Baka sabi, balik kayo, si mama ay nagro-roll call. Sadyang may liban na isa. Kaya Barte Biscocho Bitong. Okay, next. Bognot Cantos Castillo. Ibaba agad ang kamay kapag natawag na ha. Para mabilis lang po tayong mag-attendance check. Okay, next would be Katakis Corpus Konamay. Okay, next person. Konamay. Dador del Spirito Descalior. Okay. Next. Dinglasan again, and this Guerra. Okay. Naku. Next will be Estioco Flores Fonte. Tsaka class, medyo tanda ko din. Bakit ang kay Laika ay malili? Laika, bakit malilit ang letra ng pangalan mo dyan? Okay, tanda ko class kung sino mga nasagot. Flores, hindi pala, Furogosa. Nakita ko na nag-answer kanina. Hindi ko masyadong napansin si Guban. Sana mas maging active. Hindi ko sinasabing hindi siya active, pero sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko napapansin si Guban. Okay, Furogosa Guban Guda. Okay. Next person, Gupit Labog Landicho. Yes, tama. Okay, next. Laraya Liesa Lindo.
Hindi pala. Ano, paano to pinopronounce? Lumabas or lumabas? Lumabas na lang. Ano? Lumabas, makatangay, makatangay. Okay, next. Malabanan, Manalo Marquez. So, wala si Manalo. Next. Mendoza, Mercado, Humulta. Ang hirap. Humali. Yan. Nasaan na? Kulang pa ng isa? Nandyan si Sherry? Kulang pa ng isa? Hintay. Sino yung nawawala? Si Mercado. Mercado? Ma'am, may excuse letter po ata sa Mercado. Filing daw po dun sa candidacy. Ng ano? SK. Mag-SK po ata. Ay, hindi natin alam kung excuse ba yung gayon. Ano, parang it could be filed naman in any other day. Ano, so si Mercado pala yung nawawala, hindi si Mendoza. Okay? So that's it, class. Thank you for staying with me for that longest time. Para namang 2.5 hours lang tayo nag-classes. Send ko agad sa GC natin yung pinagsulatan ko. Pero sana sa mga susunod ay nagte-take down notes kayo na baka lang mapakinabangan nyo. Sige, bye everyone! Have a great day! See you again! See you next week! Huwag mahiya magtanong pag may tanong, di lang agad makakasagot. Bye!